Ang kwentong ito ay part 2 na ng kwento ni Kirina. Ang kanyang part 1 ay binasa noong 2021. May pamagat na ang jowa kong macho dancer. Pwede nyo i-search na lang sa search bar ng YouTube ang jowa kong macho dancer kwento ni Kirina. I suggest na pakinggan nyo muna ang part 1 upang sa ganun ay makarelate kayo dito sa part 2 kasi shorter na ito. Anyway, sa mga nakarinig naman na at nag-aabang na talaga ng part 2 ng kwento ni Kirina, narito na, hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love 2, kabang mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, dati, isa ako sa mga bashers ni AP, Angela Pauline, dahil siya ang sinisi ko kung bakit hindi sila nagkatuluyan ni Abiel. Pero ngayon, lubos ko na siyang nauunawaan and I'm really hoping na sana okay na siya. Month of August 2021, kulang isang buwan bago matapos ang kontrata namin dito sa Ankara, Turkey, ay hindi ko napigilan na mag-post sa Facebook ng isang picture ng Anit Kabir, isang pasyalang malapit lang sa dati naming accommodation. Ang caption ko sa picture na yon ay, "Sa internet na lang ulit kita makikita." Then there's this one comment that said, "So pauwi ka na pala? Ready ka na bang mabulaga ng masakit na katotohanan?" Ang comment na yon ay galing sa isang account na ang pangalan ay LC Saitam. Letter L at C at binaliktad na Matchas. Kaya pag binasa mo ay Saitam. Tinignan ko ang mga pictures dahil ang profile picture ay babaeng naka-two-piece, nakatalikod, nakaharap sa dagat. It's Elsie Matchas, dating karibal ni Lara kay Reden. Natatandaan niyo po ba si Lara? Siya yung babaeng muntikang pakasalan ni Daniel. Ang babaeng muntikan nang ipalit sa akin ng lalaking mahal ko. Si Reden naman ay ang gwapong pinsan ni Daniel. Gwapo pero napakasimple sa lahat ng bagay. Mahirap lang din si Reden dahil hindi niya naisipang gamitin ang kagwapuhan niya upang magkapera, kagaya ng ginawa ni Daniel noon. Maraming babae ang nagkagusto kay Reden, kabilang na doon si Elsie na siya pang gumawa ng paraan para maging sila daw ni Reden. Siya ang parang nanligaw at naging sila naman, kaya lang si Lara para talaga ang gusto ni Reden. At niligawan niya ito noong wala na sina Daniel at Lara kasi bumalik na nga sa akin si Daniel. Ganon kasimple ang pagkatao ni Reden. Galing sa pinsan niya ang babae, niligawan pa rin, inibig at pinakasalan pa. Kahit na may isang Elsie pala ang sobrang nasaktan dahil nabaliwala, nabasura, kaya naman nagtanim ng malalim na galit kay Lara. Ang tanong ko lang noon ay anong connect nun sa akin? Bakit si Elsie ay nag-comment na gano'n sa post ko at bakit gusto niyang sirain ang excitement ko sa pag-uwi ko ng Quirino? Gusto kong malaman ang pinagmulan ng galit ni Elsie noon pero hindi ko siya chinat kahit gustong gusto ko kasi nga nababagabag ako. Kaya lang mayroon kasi akong prinsipyo, Kuya Bono, na gusto ko rin sanang gayahin ng iba.
Una, maging catastrophizing. Ito ay isang ugali na aasahan mo na yung pinakamalala na mangyayari sa'yo para mapaghandaan mo kung anong gagawin mo kapag nangyari ito. Pangalawa, huwag maniwala sa second-hand information or chismis. Dapat malaman mo ito mula mismo sa taong involved. Pangatlo, huwag mag-overthink. Kasi kapag sinimulan mong mag-isip ng kung ano-ano, magsanga-sanga na yan at kung saan-saan na mapunta. Pangapat, maging mapagpatawad. Hindi lang sa taong nakagawa sa iyo ng kasalanan kundi maging sa sarili mo upang makapagsimula ka ng panibagong buhay na may ngiti at kagaanan sa puso mo. Maaring may magsasabi na imposibleng gawin niya ng isang normal na tao. Normal ang magalit, normal ang manakit, maghigante kapag nasasaktan ka kasi hindi ka naman Diyos. Tama naman, lalo na kung ilang hakbang pa lang ng mapanakit na landas ang napagdaanan mo. Kaya lang ako kasi, try to imagine this. Ako, lumaki sa isang napakahirap na pamilya. Ang bahay na kinamulatan ko sa bukid ay halos kubo lang. Salat sa lahat ng bagay at pagkain, kagamitan, doon ako galing. Umibig ako, nagtiwala, pinaboran ng Diyos ng isang taong kagaya ni Daniel na naging handang lumusong sa putikan upang ako'y magkaroon ng maayos na buhay sa hinaharap. Sa mga nakarinig sa 2021 story ko, alam nyo na kung anong ginawa ni Daniel para makapag-aral sana ako. Kaya lang, sa kabila ng mga ginawa ni Daniel para sa akin ay nagbago pa ako. Nagbago ang gusto ko at hindi ko siya naunawaan kaya naghiwalay kami. Pero kalaunan ay sumanib din sa akin ang katinoan at pagkakatanto na mali ako. Nangibabaw ulit sa akin ang pag-ibig ko para kay Daniel kaya kahit masaktan si Lara, binawi ko si Daniel sa kanya. Sa panahong nagbago ang pananaw ko sa buhay nung nasa Maynila pa ako at si Daniel ay umuwi na sa probinsya, marami akong pagkakamaling nagawa. Naging materialistic ako, nabaon sa utang, napabayaan ang pamilya ko lalo na ang nanay kong may sakit pa noon. Lahat ng ito nagturo sa akin ng leksyon. Ang pagtatrabaho ko dito sa Turkey naging bukas na pagtanto sa akin kung anong level ng buhay ang meron ako dahil sa mga nakikita kong kasaganaan at karangyaan ng mga tao dito. Nakikita ko din ang mga expat na mas mababa pa sa akin at nagkukumahog sa pagtatrabaho dahil may mga pamilya silang umaasa sa kanila. At dahil dito, lalo ko lang nakita kung ano ako at kung ano dapat ako sa mundong ito. Ayoko na maliit na nga lang ako, makitid pa ang utak ko, maitim pa ang puso ko. Ayoko nito. Kaya nga, nabuo ko ang 4 na prinsipyong gusto kong yakapin habang buhay at hangad kong gamitin din ng mga taong makakarinig nitong kwento ko. Hindi ko naiwasan ng pagsingit ng kaba nung pauwi na kami dyan sa Pilipinas noong October 3, 2021. 3 lang kaming umuwi sina Janice at Petty. Si Laika kasi hindi pinayagan ng boyfriend niyang Indiano na office mate din namin. Kami namang 3 nag-resign at pare-pareho kami ng dahilan ng pag-uwi. Love or relationship,
Kami ni Petty, pareho kami na umuwi para mag-asawa na. Si Janice naman, uuwi para ayusin ang nasira niyang marriage sa mister niyang si Terence. Nakababatang kapatid ni Ate Trina na siyang tumulong sa amin para makapunta dito sa Ankara. Nasira ang relasyon ni Janice sa mister niya dahil natukso si Janice kay Ranjo, company driver naming Nepali. Sobrang gwapo naman kasi ni Ranjo, matangkad pa, maputi at panalo ang pangangatawan. Actually, nashock ako nang umamin sa amin si Janice na buntis siya at kay Ranjo ang nabuo sa sinapupunan niya. Pero nilaglag niya dahil may asawa na nga siya dyan sa Pilipinas. Nakakashock si Janice kasi si Ate Trina na hipag niya kasama pa namin sa building sa dati naming accommodation. Ibang unit lang ang kay Ate Trina. Nalaman pa rin ni Ate Trina ang tungkol kina Janice at Ranjo at ito ang nag-report sa nakababata niyang kapatid na si Terence, mister nga ni Janice. At yun ang dahilan kung bakit sila nagkahiwalay. Eight months later, natanggal si Ranjo sa trabaho dahil sa pagiging playboy nito, pero muli kaming nagulat dahil nagpalaglag na naman si Janice kasi nabuntis ulit siya ni Ranjo. Noong wala na si Ranjo, parang noon na nahimasmasan si Janice at nag-effort siyang makipag-ayos sa mister niyang si Terence. Hindi naman tumanggi si Terence pero ang sabi daw niya kay Janice, umuwi ka at personal natin pag-usapan kung gusto mo talagang mabuo ulit tayo. Kaming tatlo noon, ako, si Laika at si Petty, nagpustahan pa kami kung makakabalik pa si Janice kay Terence. Silang dalawa, hindi na daw. Kilala daw nila si Terence. Gusto lang daw nito ang harapang makausap si Janice para masampal niya ito at mapahiya sa harap ng pamilya niya. Ako naman, pumusta ako sa magkakabalikan pa sila kasi nakita ko na rin minsan si Terence. Mukha nga siyang masungit pero nakita ko ang lalim ng pagkatao niya sa mata niya. Isa pa, teacher si Terence by profession kaya naniniwala ako na nagturo na rin siya sa mga estudyante niya ng kahalagahan ng forgiveness. At sa amin nga ni Daniel, malaki din ang role ng forgiveness kung bakit nagkabalikan kami, hindi ba? At pagdating ko sa amin, at nalaman kong may kasalanan si Daniel sa akin, pipiliin ko pa rin na magpatawad. Kaya naman, pumusta ako na magkakabalikan sina Janice at Terence kasi naniniwala ako na hahaplusin ng Diyos ang puso ni Terence para mapatawad si Janice. Sa aming tatlong nag-flight pa uwi noon, si Petty lang ang makikitaan mo ng saya at excitement. Kami ni Janice, halatang abala ang isip at may pag-aalala. Pero ako, pilit kong winawaglit sa isip ko na may dadatnan akong problema kasi nga sinisikap kong maging catastrophizing. Inasahan ko na ang pinakamalalang mangyayari sa akin. Kaya ano pa ba ang dapat kong ipag-alala? Kasama ng pamilya ko si Daniel na sumalubong sa airport. Nag-arkila sila ng van at sa biyahe pa lang pauwi ng Quirino ay napansin ko na ang mga solyap ni nanay kay Daniel tuwing magsasalita si Daniel. Parang may tinatagong galit si nanay sa boyfriend ko. Pasado 9:00 na ng gabi nung makarating kami ng bahay,
Sa aritaw na kami naghapunan kaya't pagdating ng bahay ay natulog na sina Tatay at Emerson. Ako ay pinasok pa ni Nanay sa silid at nadatnan niya akong nag-aayos ng mga gamit ko galing sa luggage ko. Umupo si Nanay sa gilid ng katre ko at noon ay alam kong magsasalita na siya. Rina, mas maganda na siguro na sa akin manggaling ang balita. Panimulaan niya sa aming salitang Ilocano. Nay, pwede niyo ipagpabukas yan. Matulog muna kayo. Hindi ako makakatulog anak hanggat hindi ko nasasabi to. Noon ko pa gustong sabihin ito kaya lang baka hindi ka na umuwi kapag nalaman mo ito habang nasa Turkey ka pa. Sige, ano yan? Si Daniel, may anak na. Natigilan lang saglit ang kamay ko noon sa pagtutupi ng mga damit ko pero hindi ako tumingin kay Nanay noong sumagot ako ng, anak niya kanino? Hindi kaagad nakasagot si Nanay at noong muli siya magsalita, siguro nasabihan ka na ni Daniel kaya hindi ka na nagulat. Wala pa siyang sinasabi, Nay, kaya sabihin niyo na, may anak na siya, kanino? Kay Lara. Yung bata na aanakin mo sa binyag, anak ni Daniel yon, hindi anak ni Reden. Noon, Kuya Bono, ay napagtanto ko na ang dahilan kung bakit nag-comment ng ganon si Elsie. Itinigil ko saglit ang pag-aayos ng mga gamit ko. Sumandal ako sa dingding habang nakasalampak sa ibabaw ng katre ko. Nakatitig ako sa aking ina at ang sabi ko, anong gusto niyong gawin ko? Aba anak, pagtatawanan ka ng mga tao kung magpapakasal ka pa rin kay Daniel. Gusto mo bang mapagtawanan? Gusto mong mapagchismisan? Noon ay bumalik na ako sa ginagawa kong pag-aayos ng mga gamit ko at ang sabi ko kay Nanay, matulog na kayo. Mag-uusap kami ni Daniel tungkol dyan. Rina, bibilugin lang ni Daniel ang ulo mo. Matulog na kayo. At huwag na kayong mag-isip ng tungkol sa bagay na yan at lalong huwag ninyong iniisip ang sasabihin ng ibang tao dahil walang kapangyarihan ang mga opinyon nila para sa mga desisyon natin. Matulog kayo. Sinabihan ko nga ang matandang matulog na, pero ako naman ang hindi nakatulog kahit na puyat at pagod ako sa flight at biyahe. Hindi kasi ako nakakatulog sa eroplano o hindi ako nakakatulog ng nakaupo. Nag-open ako ng data, nagbukas ng Facebook pero nakatitig lang ako sa cellphone ko dahil ang utak ko na kay Daniel, na kay Lara. At sa anak nga daw ni Daniel na aanakin ko naman daw sa binyag. Si Lara mismo ang nagsabi sa akin na gusto niya akong maging ninang ng anak niya. Kusang tumulo ang luha ko pero wala akong madamang galit kay Daniel. Nanghula lang ako. Siguro nung nasa Maynila pa ako, may nangyari sa kanila. Hindi ko rin magawang magalit kay Lara kasi maamong babae siya. Sa kanya mo makikita yung katangian ng isang babaeng mahina, hindi lang yata physical kundi maging moral at emotional. Binawi ko nga si Daniel sa kanya, umiyak lang daw pero walang ginawa upang ipaglaban si Daniel dahil nanay na niya mismo ang nagsabing layuan na si Daniel. Pinilit ko ang matulog nung gabing yun pero biglang tumunog ang phone ko. Messenger chat mula kay Janice. Sis, kumusta ka dyan? Tanungin mo ako kung kumusta ako dito. Nagsisisi ako kung bakit umuwi pa ako. Tinatawagan ko na si Salma. Babawiin ko ang resignation ko. Babalik ako sa Turkey, sis. At pag nakabalik ako doon, hindi na ako uuwi dito kahit kailan. Tinawagan ko si Janice, video call. Agad naman niyang sinagot at kaagad kong nakita ang haggard niyang mukha, lalo na ang mga mata niyang tila nababad sa pag-iyak.
Anong nangyari, sis? Alalang tanong ko. May takot sa puso ko na nagkamali ako sa pusta ko na mabuo ulit sila ni Terence. Kaya lang ang sagot niya sa akin, tsaka na lang ako magkukwento, sis. Bye na. Tatawag muna ako sa Ankara. I-withdraw ko yung resignation ko. Ay sis, pakisabi din kay Ma'am Salma. Dalawa tayong babalik. Pakisabi, kinakancel ko na din ang resignation ko. Okay, sige. Tsaka ko na lang din pakikinggan ang drama mo kung bakit gusto mo ding bumalik. Tatawag muna ako kay Salma. Bye sis. Yes, that was immature and impulsive move. Desisyong hindi pinag-isipan at nadala lang sa emosyon. 20 minutes later, tumawag si Janice at ibinalita niyang inapprove ng HR ang cancellation ng resignation namin, pero kailangan naming bumalik ng Ankara in 30 days. Pinagsisihan ko ang desisyon kong iyon lalo na nung umagang ginising ako na aking binatang kapatid na si Emerson. Kanina pa daw si Daniel sa aming munting terrace. Si nanay. Tanong ko kay Emerson. Namalengke. Wala na ba siya nang dumating si Daniel? Andito pa siya, pero hindi niya pinansin si Kuya Dan. Galit si nanay sa kanya. Ikaw ading, hindi ka ba galit kay Daniel? Kasagot-sagot sa akin ni Emerson ay, ewan ko sa inyo mga babae. Maliit na bagay, pinalalaki nyo. Mula sa maliit kong kwarto ay dumiretso ako sa aming munting banyo, nag-toothbrush, naghilamos pero paglabas ko, wala na daw si Daniel sa aming munting terrace. Susunduin ka daw niya mamayang 4:00. Sabi ng kapatid kong si Emerson na noon ay kababagsak lang ulit sa board exam ng criminology at nagpaplano na lang na lumuwas ng Maynila para pumasok na gwardya. Pangalawang bagsak na ng kapatid ko yon. Nag-graduate siya ng college sa edad na 23. Pinilit lang din niya ang makatapos ng pag-aaral at kahit pahinto-hinto dahil sa kakapasan nga ng pera ay nakagraduate rin naman. Ang bagay na yon ay nagdulot sa akin ng guilt dahil kung iisipin ko ang naging buhay namin, partikular ang kahirapan ng magulang ko, gusto ko talaga makatapos din ng degree course. Gusto kong maging teacher dahil alam kong ikaliligaya yon ng parents kong mahihirap na sa kabilangan ng karukhaan ay nagkaroon sila ng mga anak na titulado tapos ng pag-aaral, sana. Kaya lang nung malaman kong umalis na pala si Daniel, bumalik ulit ako ng kwarto at dinampot ko ang phone ko. Nabasa ko ang mga messages ni Janice sa messenger chat. Sis, ba't ba hindi ka nagre-reply? Finorward ko na sa email mo yung memorandum galing sa HR. Null and void na yung resignation natin. Babalik tayo ng Turkey in 29 days. Yung plano namin ni Daniel na makasal kaya ako umuwi, Kaya kong tanggapin na hindi na matutuloy kasi obligado na akong umalis sa loob ng kulang 1 buwan. Kaya lang yung idea na hindi pa rin pala ako makakapag-aral, hindi ko pa rin matutupad ang pangarap kong maging teacher, ay naging mabigat sa dibdib ko. Alas 4 nga ng hapon nung araw na yon, pangalawang araw ko sa amin, ay naramdaman ko din talaga ang kagustuhang lumabas upang makita ang aming lugar na mahigit 2 taon kong na-miss. Dumating nga si Daniel. May dala siyang motor with stainless na kolong-kolong na ayon kay Emerson ay si Daniel mismo ang nagbuo at nag-welding. Sa loob ng kolong-kolong ay may nakasabit na pulang payong at inutos sa akin ni Daniel na gamitin ko para hindi raw ako umitim. Alas 4 noon,
may araw pa pero medyo malakas ang hangin kaya't hindi ko ginamit ang payong. Dinala ako ni Daniel sa bukid niya at doon ay may isang kubo. Sa ibabaw ng malapat na pilapil ay nagkasya naman ang kolong-kolong pero hindi na ito nagkasya sa parang arko na siyang entrada papasok sa bakuran ng kubo. Mula sa arko na yon, may daan. Kasya lang ang 2 tao at sa magkabilang gilid ng daan na yon ay puno ng nakahilerang halaman na namumulaklak. Ganon din ang palibot ng kubo. Sa totoo lang, maganda. At lalo nga naging kaaya-aya dahil sa mga halaman, kaya lang nalungkot ako sa tanong ko na pinagsisihan kong itanong kay Daniel. Sinang nagtanim ng mga yan? Hindi kaagad siya sumagot pero alam niyang naghintay ako ng sagot niya kaya napilitan siyang magsalita. Si Lara. Sa inis ko ay naging masokista ako sa sumunod kong tanong. Siguro Daniel, dito rin sa kubo na ito nabuo yung anak niyo ni Lara. Natigilan siya pero hindi siya tumingin sa akin. Hindi ka makasagot. Totoo siguro. Nakangiting sabi ko, yumuko siya bago tumingin sa akin at sumagot ng, siguro nga. Feeling ko sumagitsit ang dugo mula sa puso ko dahil ang sagot niyang siguro nga ay tila matalim na cutter na humiwa sa puso ko dahil yon ay pag-amin na anak nga niya ang anak ni Lara. So, hindi mo malang talaga itatanggi Daniel na anak mo nga yun? Maluhaluhang tanong ko. Bumuntong hininga siya bago sumagot ng, kamukhang kamukha ko si Denden Rina. Yung bata, yung anak ni Lara. Pero kung hindi ko lang kamukha, handa sana ako magpa-DNA para patunayang hindi ko anak yon. Para sa'yo, gagawin ko sana yon pero para saan pa? Kamukha ko nga. Nanay ko rin ang nagsabing ganun-ganun daw ako nung baby pa ako. E di congrats, tatay ka na pala. Rina, ang totoo, kaya kita inaya dito para makapag-usap tayo. Inaya ko din sina Lara at Reden pero ayaw nila. Tayo na lang daw mag-usap dahil sila, hindi raw masisira ang pagsasama nila at pagmamahalan nila dahil kay Denden. Tanggap ng pinsan kong si Reden ang bata at hindi niya sinisisi si Lara kung bakit nanganak siya ng hindi kanya. Gusto ko ring malaman ngayon Rina kung may kaso ba sa'yo na may anak ako kay Lara. Hindi ako nakasagot Kuya Bono. Magsalita ka sana Rina. Mahal na mahal kita pero kung ano man ang magiging desisyon mo, igagalang ko. Pero hindi ako darating sa puntong pagsisisihan ko ang pagkakasilang ni Denden sa mundong ito. Mamahalin ko siya. Kaming dalawa ni Reden ang magiging ama niya. Sa mga sinabing ito ni Daniel Kuya Bono ay tuluyan nang nahulog ang mga luha ko. Hinayaan niya akong umiyak, hindi siya nagsasalita. Kaya't alam kong bigo akong gamitin ang pag-ibig niya sa akin para gamutin ang sakit na nararamdaman ko. Nasa 3 minuto yata akong umiiyak at siya nakayuko lang. Napaiyak ulit ako nung sabihin kong, wala man lang talagang sorry Daniel. Noon ay diretso niya na akong tinitigan. Sorry. Dahil umiiyak ka. Pero hindi ako magsusorry sa pagkakabuo at pagkakasilang ni Denden dahil nabuo siya noong mga panahong hindi na tayo. Kung natatandaan mo, pinagpaalam ko pa sa iyo na liligawan ko na si Lara. Ang sagot mo okay, simpleng okay. Akala ko noon hindi ka papayag at magagalit ka pero hindi pala. Kaya naisip ko, sino ba kasi ako para pang hinayangan mo? Kaya nga ang sagot mo, okay. Di ba? Si Lara, pareho kaming hindi nakapag-aral. Walang may pagmamalaki kaya naisip ko, kami ang magkabagay. Hindi mo na kailangang ibalik yan, Daniel. Ako na ang mali. Nasaktan lang talaga ako kaya ako umiyak.
Anyway, kinancel ko na ang resignation ko sa company ko sa Turkey. Babalik din ako in 28 days. Hindi ako nakatingin sa kanya nung sabihin ko ito, pero nakita ko sa sulok ng mga mata ko ang pagtitig niya sa akin at narinig ko ang sinabi niyang, "Okay, gaya nga ng sabi ko, kung anong magiging desisyon mo, igagalang ko." "Okay, Daniel, tara na. Ihatid mo na ako sa amin." Habang nasa daan kaming bako-bako sa pagitan ng mga bukid ay pilit kong iniisip kung bakit ako nasasaktan. May bigat sa dibdib ko na sa ganun humantong ang pag-uusap namin at yung relasyong binuo ulit namin at yung dahilan kung bakit ako umuwi ay hindi na mangyayari. Nagugulahan ang isip ko, nagdurugo ang puso ko hanggang sa bago umahon sa highway ang sinasakyan naming kolong-kolong ay sinabi ko kay Daniel na ihinto niya ang motor. Agad naman niya akong sinunod pero nasilip ko ang pag-agos ng luha niya kahit naka-side view siya, bagay na hindi ko napansin nung tumatakbo pa ang kolong-kolong. Inutusan ko rin siyang patayin muna ang makina ng motor dahil maingay at agad naman niya akong sinunod. Muli ko siyang tinitigan pero siya ayaw niyang tumingin sa akin. Nakita ko ang kaliwang kamay niyang nagpunas ng luha niya pero nakatalikod siya sa akin. "Daniel, hindi ka ba nasasaktan? Yung relasyon natin, paano na? Di ba dapat magpapakasal tayo kaya ako umuwi?" Noon ay iniharap niya sa akin ang luhaan niyang mukha. "Sabi mo, kinancel mo ang resignation mo at 28 days ka na lang dito. Nagdesisyon ka na, Rina. At uulitin ko lang, kung anong desisyon mo, gagalang ko." "Bakit mo ba pinagkakadiinan yan, Daniel? Para ano ha? Para kung sakaling pagsisihan ko na hindi tayo nagkatuluyan ay ako lang may kasalanan kasi ako lang ang nagdesisyon? Ganun ba? Ganun ba, Daniel? Bakit? Bakit ako lang ang kailangang magdesisyon? Hindi mo ba ako kayang ipaglaban porque ako ang may kasalanan nung una tayong maghiwalay? Bakit pinagkakadiinan mo na hindi kita pinaglaban samantalang ganun ka rin naman noon? Okay lang ako, okay na rin sa'yo." "Gusto ko tang ipaglaban, Rina, dahil mahal kita. Pero pinakita mo sa akin noon na wala akong halaga. Mas lalo pa ngayon kasi ikaw nakaahon ka na. Malayo na ang narating mo samantalang ako nandito pa rin. At isa pa rin, ayaw na rin sa akin ng magulang mo, lalo na ang nanay mo. Magkatuluyan man tayo, hindi tayo makakapamuhay ng matiwasal dahil kinasusuklaman ako ng nanay mo. Alam mo bang hindi na Daniel ang tawag niya sa akin? Agra. Agra ang tawag niya sa akin dahil agra raman daw ako. Ano na lang ang isasagot ko sa kanya kapag sinabi niya sa akin na ang kapal na mukha kong pinakasalan pa kita? Ano? Totoo ba? Sinabi ng nanay ko yan sa'yo?" "Rina, sa totoo lang nauunawaan ko naman ang nanay mo eh. Ako ang dapat nakakaalam kung saan ako lulugar sa buhay mo. Tingnan mo yung itsura mo. Tingnan mo ako. Sobrang alangan na tayo, Rina. Para na tayong langit at lupa. Siguro maraming tao ang bibilib kapag tayo pa rin nagkatuluyan. Sasabihin nilang wagas talaga ang pag-iibigan natin. Parang pelikula, di ba? Kaso, hindi ito pelikula, Rina. Totoong buhay ito at sa totoong buhay, maraming wagas na pag-iibigan ang hindi natuloy sa kasalan. Gaya ni Naipi at Abiel. Noon ay napatitig ako sa mukha ni Daniel.
Titig na malalim at matagal habang tinatanong ko ang sarili ko. Ito ba talaga ang lalaking gusto kong makasama habang buhay? Nanlabo ang mga mata ko dahil sa pagbanong ng mga luha, pero pinahid ko ito dahil gusto ko siyang titigan pa. Pagsisisihan ko ba talaga kung sa iba siya mapunta? Ano bang kinabukasan ko sa lalaking ito? Mabibigyan ba niya ng maayos na buhay ang mga magiging anak namin? Ano bang meron siya para hindi ko siya dapat sukuan? Ang pagpapakasal ko ba sa kanya ay sapat na dahilan para masira ang tiwala ng boss ko sa Ankara kung hindi na ako babalik kasi mag-aasawa na ako? Ito bang lalaking ito ang dapat kong pag-alayan ng puso at buhay ko? Kanina, kung napansin ninyo, nabanggit ko na nandito na ulit ako sa Ankara, Turkey. Kami ni Janice, bumalik din dito pero nauna lang si Janice ng 5 buwan. Naiwan pa ako noon kasi nagpakasal muna kami ni Daniel. Oo, Kuya Bono, walang maayos na sagot sa mga tanong ko habang tinititigan ko si Daniel noon nung pilit kong pinagpapasya ang sarili ko kung iiwan ko ba siya. Ganon pala yun. Kahit anong talino mo sa paghahanap ng mga sagot kung ang puso mo ay bihag ng pag-ibig sa isang tao, mananaig pa rin ang sigaw ng damdamin mo. 3 buwang preparations lang ang aming kasal. Kasama na doon ang paglalakad ng mga papeles namin. Nakasal din kami ni Daniel. Normal at tradisyonal na kasal ng Ilocano. May pasayaw sa gabi, kasal sa simbahan sa umaga, then kainan sa tanghali. Nakapag-honeymoon pa nga kami ni Daniel sa Baguio. 8 days kami doon na kaming dalawa lang. Nagalit sa akin si nanay noon. Nagalit din ako sa kanya. Wala daw ba akong kahihiyan? Hindi daw ba ako tatablan sa mga sasabihin ng mga tao? Ang sagot ko sa kanya, sino mga tao ba yung tinutukoy mo, Nay? Yung mga tao ba na wala namang pakialam nung nagkakasakit ka pa? Ang tagal mong nakaratay dito noon. May dumalaw man lang ba sa'yo? Nasa Maynila kami ni Daniel noon. Nakakapagpadala ako ng pera noon para sa gamot mo dahil ang sweldo ko akin lang. Si Daniel ang gumagastos sa mga pangangailangan namin kaya nakakapagpadala ako sa iyo. Ngayong magaling ka na, bakit mas matimbang pa ang mga taong yan sa iyo kaysa doon sa nakatulong sa akin noon? Kasalanan ko kung bakit nabuntis ni Daniel si Lara noon dahil that time hindi na kami ni Daniel. Pinayagan ko siyang jowain niya si Lara. Nay, mabuting tao si Daniel. Makakapag-asawa siguro ako ng mayaman, professional, pero yung ugali ni Daniel, hindi siguradong tataglayin ng ibang lalaki. Respetuhin mo na lang sana si Daniel gaya ng pagrespeto mo sa tatay ko dahil pareho lang naman silang hindi nakapag-aral. Pero pareho silang mabuting lalaki, Nay. Nung una, nahihiya si nanay kay Daniel at sa pamilya ni Daniel pero nung una lang naman, humingi ng tawad si nanay kay Daniel at agad naman siyang napatawad ng mister ko.
Noong March 2024 sana ay umuwi na ako kasi tapos na naman ang kontrata ko, pero nag-recontract ulit ako kasi marami akong gustong gawin pag uwi ko sa 2026. Gusto ko pa rin mag-aral ulit, pero mas pangarap ko na ang mag-business at kung papalarin ay baka isabay ko rin ang mag-aral ulit at baka hindi malabong kahit papano ay maging teacher pa rin ako. Natutuwa kasi ako kapag may mga nakikita akong senior citizens na ay nakakapagtapos pa rin at ako malayo pa naman sa pagiging senior citizen. Sa ngayon ay puro plano lang muna ako, Kuya Bono, pero at least hindi nakasama sa plano ko ang pagpapakasal dahil kasal na kami ni Daniel. Anak, pwede na rin namin simulan pag-uwi ko sa susunod na taon. Kung bakit nauunawaan ko si AP ay dahil dumating din ako sa puntong kailangan kong pumili at iyon ay hindi madali. Ang dahilan ng paghanga ko pa rin kay AP ay yung pinanindigan niya ang nagawa niyang pagpili. Nagpakatatag siya sa desisyong binitawan niya kaya hanga pa rin ako sa kanya. Pero naniniwala ako, Kuya Bono, hanggang sa mga sandaling pumili na siya ay nag-aalab pa rin ang pag-ibig niya para kay Abiel. At yung alab ng pag-ibig na yun ay naramdaman ko rin kay Daniel noon kaya't hindi ako nagpatangay sa dikta ng utak ko. Nakinig ako sa puso ko. Kaya kahit na walang mabuting sagot dun sa mga tanong ko, kung siya ba ang dapat sa akin, mabubuhay ba niya ako, mabibigyan ba niya ng magandang buhay ang magiging anak namin, dapat ko bang ipagpalit ang desisyong pakasalan siya doon sa karir na meron ako dito sa Anchorage, Turkey? Walang maayos na sagot doon. Kaya lang yung puso ko, yung pag-ibig ko para sa kanya ang nangibabaw, kaya nagpakasal pa rin kami. Mabuti na lamang at pumayag ang company na i-extend ko sa 5 months ang bakasyon ko upang makasal muna ako. Nagpadala pa nga sila ng mga regalo. Kaya yun, nakasal pa rin kami ni Daniel. Marami kaming pangarap, Kuya Bono, at nagsisikap din naman si Daniel sa kanyang pag-welding o sa kanyang welding business upang makatulong sa pagtupad ng aming mga pangarap. Hanggang dito na lang muna, Kuya Bono, at maraming salamat muli sa pagbabasa. Gumagalang at nagpapasalamat, Rina. Kirina, una sa lahat, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong part 2. Napakaganda. Kahanga-hanga ang humility ng asawa mong si Daniel. Although noon ay merong konting insecurities kasi alam niyo, marami na akong alam at napakinggang kwento na yung lalaki since mas mahina siyang kumita, hindi siya professional at yung kanyang jowa ay naging professional, nagiging drawback yon sa kanila. Kaya naman nagsasuffer yung relationship o kaya naman ay nagpasya na lang si lalaki na bitawan ito kasi siya yung magiging padre de pamilya at hindi healthy sa kanyang ego na ang babae ang mas authoritative o kaya mas maraming achievement. Kumbaga, mabuti na lang at love wins pa rin sa inyong dalawa, na naig pa rin talaga ang pag-ibig. And I do hope naman na natiling ganon. Sana hindi dumating sa point na mayroong sumbatan kung sino ang mas kumikita at sana hindi rin maging balakid o problema someday ang tawag dito, yung pinag-aralan ba, yung narating, yung social status o kung ano naman, panatilihing mananaig ang pag-ibig. Yan sana ang mangyari sa inyong dalawa, Kirina. And again, shout out nga pala sa friend ko na nagsabing it's just another Abiel and AP story. No! Ayla, shout out to you. Mali ka, hindi ba? I do hope nakinig ka. And again, I do hope that you're also happy na hindi naging parang Abiel AP story to. Although, hindi mabubura sa isipan nating lahat kung gaano kadakila yung pag-ibig na Abiel. Although that's life, hindi talaga lahat ng nag-iibigan sa una ay nagkakatuluyan.
that's a reality. Anyway, again, Karina, maraming salamat for sharing your story. At ngayon sa ating mga shout-out muna mula sa nagdaang kwento dito sa DKB, yung kwento ni Selena. Jonathan Pasqua, shoutout to you. Ganun din kay Minalyn Naslangan. Shoutout to you. Also to Honey Gem. Abangers lagi dito sa Hong Kong from FB page to YouTube. Top fan mo ako. Maraming salamat, Honey Gem. And Joanna K. Delphine Reyes, shout out to you. And Christian Mars Gabriel, pa-shoutout sa girlfriend ko nasa Taiwan. Regine Ulson, shout out to you. That's come from Christian Mars Gabriel. Arlene Balwang, shout out to you. Just sa Singapore, also to Dulce Garcia. Shoutout din kay Krista Bell Manyalong. Shoutouts, may new upload lagi nakabang Family Dizon. Shoutout sa inyo, Krista Bell Manyalong. And Repsi Kamayo, shoutout to you. Maraming salamat at nakikinig ka pa rin hanggang ngayon. And Novi Taginay, shout out to you. Also to Loida Radam, shout out kuya. Loida Sullivan from Bugay, pero nasa Macau. God bless you too and your family. Thank you, Kuya Bono. May papakinggan ako kahit may bagyo. Sakto nakasenti pag umuulan. Pa-shout out from Holy Friday, Malig Isabela. It's from Mark V Live. And Ana Marie Pineda, shout out to you. How are you today? And Larry Buendia, shout out to you. Jan sa Cagayan. And Marian Jane Sanchez says, pa-shout out. Listening niyo po ako since 2014. Nung DJ pa kayo until now. Lagi akong nakaabang sa mga new upload nyo. From Alicia Isabella, now OFW na po ako dito sa Taiwan. Sana mapansin po ako. 2012 ako umalis sa radyo. So baka iba na yung napakinggan mo noong 2014. Marian Jane Sanchez, but I'm so thankful na nandito ka ngayon sa ating channel. And Jomar Buya, shout out to you. And Margie Tumbali also, shout out to you. Len Kureg, pa-shout kuya, it's me, Manen. Len from Guangzhou, China. Listening while cleaning, Agyaman. Pa-shout Kuya Bono, Jessa from Isabela, I was listening to your channel. Jessa Rose. And Bryden, shout out to you, Bryden. Adele Elsie, hello Kuya Bono, thanks for another story. And pa-shout out po ka-bangers here in Tuemon, Hong Kong from Santiago City, Isabela. Thank you, Adele. Myla Guerta, hello pa shout Kuya Bono, dito'y Hong Kong, agyaman na Kuya Bono, daman in upload. Pag-ikat homesick ka ni stress. Thank you, Myla. Rudy Costudio, pa shout Kuya Bono, Costudio family here in City Camp, Mabini, Pangasinan. Always sa bangers po kami, agyaman. Maraming salamat, Rudy. Boss Aim, shout out to you. Lynn Sabado, shout out to you. Shoutout Kuya Bono, agyaman na kunay tadamanen pampalipas oras kun nga naka-duty ito'y tagig bilang SG. It's Sarhen Lucina. Shoutout to you. Ingat lagi dyan. Shoutout Kuya Bono, listening here in Bontoc General Hospital, Mountain Province. It's Mizi. Hi Mizi. May nag-reply. Sige, don't stop na mi shout out. Yun. Thanks a lot, Mizi. Marily Odlu, shoutout Kuya Bono kay Mari Joyce Maborang Corpus ng Taikushing, Hong Kong. Ganun din sa Odlu's family sa Caloocan, Rizal, Kalinga. Iyaman Kuya Bono, listening here in Laguna City, Lamtin, Hong Kong. Thank you, listening here in Hong Kong while working, Papa Bono. It's Linsky. Thank you, Linsky. Maria Katrina Fugaban, shoutout to you dyan sa Singapore. Divina Bala, shout out to you. Pa-shout out Kuya Bono from Kapatan, Tuguegarao City. Claire Ann Bungkag. First time ko nakinig ng kwento mo na bagong-bago. Nakikinig ako sa since 2010. Nakikinig kami ngayon dito sa PSA Provincial. Thank you, Claire Ann Bungkag. Pasensya na sa mga aso. Maria Angelique Orteza, shout out to you, nakikinig habang malakas ang ulan. Team Alvin
editing it again kasi natapos ko na. Sabi ko na nga si Elvin na makakatuluyan niya. Stay strong. Maria Angelic Ortesa, thank you. And Tom Money, shout out to you dyan sa Tuguegarao City. And Jersey Balasa, pa-shout po Kuya Bon, listening here in Cabagan, Isabela. Ginga Balasa family, nakikinig habang busy sa trabaho. Ano na nga yung thank you sa Ibanag? Thank you sa Ibanag is nakalimutan ko na. Dati marami akong alam na Ibanag words eh. Mamaya maalala ko. An, shout out to you. And Heart Salamin, finally may bago. Thank you. And shout out to you, Heart Salamin. Jaysil Joy Duldulaw, ang ganda ng kwento, promise pero nakakabitin lang. Sensya na. Love you 22, yung may nasa excitement na yung papakinggan mo tapos may tumawag kaya ano pa ba? Di cancel sorry at tapusin ko muna si DJ Bono. 10 years relationship. Elvin is the winner. Maganda ang kwento ng buhay at pag-ibig mo sender. Lahat naman tayo nagbabago. Tama lang na hindi mo tanggap ulit si Melvin. Kasi minsan ka na iniwan ng saya-saya ko, Kuya Bono, pag nabasa mo ang pangalan ko. Anyway, ingat po lagi. Love you 22. Hamo mo ingkabid yun agad mo. Naalala ko na yung thank you sa iba nuggets sa Mabalo, hindi ba? Mabalo ba? Welcome. Anyway, pakicomment na lang kung mali ako. Wow, ang ganda ng kwento. Sana may part 2 sana pang habang buhay ang pagmamahalan. It's Linyola 1992. Nakikinig po from Lalo, Cagayan. Lakas ng ulan, may bagyo, says Lynn Grace Lara. And Janet Gama, na-late ako sa notif ko but thank you din Jane o Janet Gama. So yan na muna. Hanggang sa muli mga kaabang, maraming salamat ulit sa paglalaan ng oras sa ating programa. Stay healthy, stay safe, and may God bless us all.